Sige po, manatili po tayo sa pagkakatindig. Yan. Kakaiba po ang ating magiging pagsamba sa gabing ito. Yan. Mula po sa aklat ng Santiago chapter 4, beginning verse 14. Ito po sinasabi. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan. Okay. May gusto po ba mag-testimony for the past year? Sabi ko nga kanina sa Dulong Malabon, ito po yung kabuuan ng 52 weeks and 226 days ng ating buhay. 624. Ay, yan. 300 yun. Kaya sumobra. Okay. Sino po ang nagpapinagpala ng Panginoon? Ikaw, halika dito. Wala? Parang walang pinagpala ang Diyos sa loob ng isang taon na. Kawawa naman ang mga anak ng Diyos. Yan. Ba talaga may patunay pa, no? Dinala ko na po yung pagpapala ni Lord sa isang taon po. Magandang gabi po sa atin lahat. Maligayang bagong taon po. Share ko lang po yung yung pag-iyak ko nung last year. Yun po, kita naman po na sa buhay ko po na pinahirap po ni Lord. Napakarami po hindi ko po mabilang yung blessing ni Lord sa buhay namin ni Yasmin. Simula po nung tumutod si Ibis ng simula po nung nakasal po kami ni Yasmin. Blessing na rin po yun dahil po simple lang po yung trabaho pero nahiraas po namin ang magkasama sa tulong po ng mga tao po sa paligid namin na ginagamit ni Lord para po makaraos din po kami. Sa hanggang po sa nanganak po si Yasmin yung po yung pinagdaanan po ni Yasmin na panganganak hindi rin po biro dahil tama po yung sinasabi nila na pagka po nanganak nasa kabilang nasa hukay po yung isang paa para po dalawang paa na po yung Yasmin yung mga oras na yun. Pero sa tulong po ni Lord, hindi po niya inayaan na hindi po niya binabayaan si Yasmin tsaka po yung aming baby. Hanggang sa mapabigyan na po namin lahat po parang napakadami po, hindi ko po mabilang na din. Yun lang po yung sa akin. Sa Lord po lahat ng papulit pasasalamat. Yan. Paano yan? May pangati nga. Kaya lahat po na nag-CI, halalo. Ano lang yun? Pangati lang yung kay Kuya Owa. Pangati lang yun. Okay. Pakinggan naman po natin ang mga naging experience ng ating mga institutors. 13 po sila. Kasama po yung 2 Mexico na umaten. Pero hindi sila sinagot ng church. Yan. Simulan po natin. Pwede ba tumayo yung 11 na institutors? 11. Dito. Anong wala? Hindi pwede walang boses. Dito kay Sarah. Yan. According to age ba yan? O according to Yan. Isama lang po natin yung 2 exiko. Si Kuya Marvin at saka si Ate Asti. Yan. Sige. Dahil nauna po si Kuya Justin, si Kuya Justin na bumahuli.
Ang gawin ko sa atin na ano po sa lahat. Sa lahat, magpapasalamat po kay God at sa pamilya po sa church nito dahil may ganito po yung klaseng event na nangyayari po sa buhay ko. At may isang line po din na naalala. Yun po yung kapag na kay Kristo ka, hindi ka po matatalo. Dahil totoo po yun, napatunayan na po yun ng mga ibang workers ng ibang simbahan. At yun po yung tumatak sa isip ko dahil tama po yun sa time po namin na pasibulto po lang pa lang po dahil iisip po namin kung ano po yung mangyayari in the future. At yun po, nagtitiwala lang po sila sa Panginoon, hindi po sila natatalo at yun lang po yung kailangan natin. Tatawag lang po tayo sa Panginoon kapag po may problema, may iisip po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ano po, una-una po sa lahat, salamat din po sa mga nagbigay sa amin ng mga, yung sa pinagmaan po, nakatulong po yun na para masagot po namin yung pledge po namin sa CI. And nag-CI po ako first day, hindi naman po ako, may boses pa po ako. Pero nung katagalan po, nawala ng boses. Kasi Kuya Marvin po, pag wala akong mahihila sa ibang church, sa amin po ihila. On the spot po nung first day ng gabi, pinag-roleplay ako sa harap. Di ko naman po yung gagawin ko. Si Kuya Marvin! Wala na, hindi ko na malala eh. Tapos po, yung isang line po na pinagtatandaan ko dun sa CI, yung first day po ata ito. Hindi ko na po alam kung sino pastor yung nagsabi, pero sabi po doon is, alam na daw po ba natin yung purpose natin sa buhay. And yung purpose po na yun is to be loved by God. And nararamdaman ko naman po yun every time na nagsisimba ko. Kahit di po nagsisimba, kahit po nasa bahay lang everyday. Yun po. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kami po ay papasalamat sa mga nag-sponsor po sa amin. At marami po kaming natutunan, kagaya po ng paggago ng isang halaman. Kung walang matabang lupa, wala po ang magandang paggago ng isang halaman at masaya po ang DCI namin. Kahit magkakaiwalay po kami ng grupo ay naging masaya naman po kami. Maraming salamat po ay happy sa ating lahat. Magandang gabi po. Yan po mag-thank you sa mga pinirma sa tumulong sa akin para makasama sa CI. Madami po kami natutunan sa CI. Sumibol po kami. Isa po sa natutunan ko dito sa CI para po sumibol or mag-grow is isubo mo kagad yung sarili mo at ipagkatiwala mo sa amin. Ipagkatiwala natin ang sarili natin kay Lord dahil kay Lord panalo ka. At pinili. Ayan, so gusto ko salamat sa lahat ng problema, yun po sa hand signature para po makasama kami sa CI. And second po is yung binigyan po kami ni Lord na chance na ipakita yung talents namin by performing po as a tambourine dancer. And ang isang line po na natandaan ko doon is surrender everything to God. Kasi po kay Lord ay hindi ko magkakamali. And si Please lang higit sa lahat. Amen.
Magandang gabi sa ating lahat. Sorry po sa boses ko kasi nawa po ako ni Maris. Nandito po ako para po i-share yung mga natutunan namin sa CIAL at nagpapasalamat po kami sa mga nag-sponsor para po makapagbayad ng registration. Yung natutunan ko po is yung team po kasi namin is Sibol. Natutunan ko po doon ay para po kasi yung Sibol, yung paglago or pagbago. May pastor po na nagsabi na para malalago, ang sabi po niya, para po tayo lumago, talikuran po natin or iwasan yung mga makakasama sa atin. Kasi paano ka lalago kung palagi mo iniisip yung mga nakakasama sa'yo. Yun lang po. Happy New Year. Sa akin naman po, yung pinakatumatak sa akin. Ano kasi, sa dito po kasi wala po ako ngayon. Kasi nasa room lang po ako may sakit. Ano po, yung sinabi po ni Pastor Ivan sa amin. Sinabi po ni Pastor Ivan sa amin, hindi ka lalago kung sa isang bagay na lang mag-stick. Kung ano, kunyari hindi ka marunong mag-time management, hindi ka lalago. Kasi nakapokus ka lang sa isang gawain. Magandang gabi po sa lahat po. Maraming salamat po sa mga tumulong po para po mabawasan po yung college po namin. Pinang natutunan ko sa CIA yung sa ano po, yung sinabi po nung isang pastor po na paano daw po lalago yung isang bihig. Yung lalago daw po may biniko, itatanim daw po sa mabasok lupa, sa pangit po na lupa. O lalago po ba kung sa mataba pong lupa. Natutunan ko po na kung tatanim po natin yung sarili po natin sa pangit po na luwan, sa mga maling sa maling landas po, di po tayo lalago sa piskat, di po tayo nag-grow. Pero kung tatanim naman po natin yung sarili po natin sa magandang gawain po sa pag-igalo po sa church, tapos pagtulong po sa church, lalago po tayo sa Christian. Yun lang po, maraming salamat po. Gagawin po. Anong pinaka-natutunan ko po sa CIA? Iwala po. Sa pag-give. Hindi po tayo basta lagi po. Kaya lang po. Hindi po tayo basta lagi po. Sa akin po, parang mahirap sabi ko, natutunan ko kasi po may GC po kasi kami ng mga staff. Sa GC po ng staff, doon po namin sinachat kung ano po yung mga kailangan o meron pong mga meeting. Kaso po yung sa akin, hindi po siya meeting. Ang lagi ko po tanong, Ate Gail, nasan ka? Kailangan ng gamot. Hindi po, alam mintis yun na yun po lagi ang tanong mo dahil po nagkaroon po ng madaming nagkasakit na lagi pong bayo Jessica ang hanap ko. Kaya kapag nakikita po ako ng staff, hindi ka ba naggamot? Hindi ka ba naggamot? Pero hindi. Yung natutunan ko dun sa CI, yung pagsibol ng isang spirito ng isang kabataan, hindi lang ng mga katulad ng mga kabataan, kundi nating lahat na kailangan natin mag-grow, hindi na dahil may kasama tayo, kundi dahil gusto din natin, na kailangan natin tumugon doon sa tawag, hindi yung tawag lang ni Lord na o yung mag-diakonesa ka, o yung mag-pastor ka, kundi yung tawag niya na bilang maglingkod ka sa Kanya. At maraming salamat din po sa inyo lahat na sumuporta sa amin, sa mga, kahit na makukulit kami, yung mga project namin na biglaan, at saka yung mga pagpapirma namin, pagbebenta namin ng K-Grabber sa inyo, sinuportahan nyo kami. Dahil din sa inyo, ay unti-unti yung pinunla na iglesia sa mga kabataan na ito ay
tutubo at sisibol at lalago sa tamang panahon. Maraming salamat po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko na po papahabain. Hindi po kasi kami ni Marvin delegate. Execom po kami. So, from the start po, kami po yung nagplano, gano'n. And most of the time, hindi po kami talaga nakakasali din sa mga gawain. Pero ako po, nakakapakinig ako kasi hinihintay ko po palagi matapos yung speaker kasi ako po yung mag-award ng certificate nila sa kayong love gift, gano'n. Meron pong isang speaker doon na si Mr. Jose Raymond Sayak. Nag-speak po siya about sa bayan. Ayun. Sobrang ganda po nung speak na hindi siya pastor, hindi siya worker ng church, pero sobrang naging malaman yung sinabi niya. Isa sa sinabi niya po, kami mga kabataan, yung pag-asa ng bayan para maitama yung mga mali na nagawa nilang mga matatanda. So, yung mga nakakatawa naman po, as an executive, na marinig yung mga testimonies nila, kahit na kami mga executive, kadalasan, huli kumakain, yung tulog po namin sa isang araw, isang oras lang. Tapos, dapat kami yung naunang magising kasi dapat binabantayan namin sila, ganun. Pero, lagi naman po sinasabi na kahit kailan hindi magiging madali na maglingkod sa Panginoon. Palagi mo pong may kasamang sakripisyo at paghihirap yan. Pero pag nakikita po namin yung mga institutors at kayo po, yung mga bumisita po doon na masaya po kayo, tapos engaged po kayo sa CI na nangyari. Worth it po yung nangyari, yung pagod namin ng kami mga executive. So, ayan, si Vice President Marvin na lang yung magte-thank you sa inyo. Thank you po. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang mga kabataan na dumalo sa ating Christmas Institute? Ayan, nakakatuwa po dahil narinig naman natin na ako po personally natutuwa ako dun sa mga narinig ko sa mga kabataan natin na meron naman pala silang natutunan sa Christmas Institute. And as execom po ay isang karangalan po yun, masaya kami puso dahil yung preparation na inihanda namin para sa mga institutors ay hindi nawalan ng saysay dahil nakapag-uwi sila ng magagandang aral sa kanilang mga iglesia lokal. Isa po marahil siguro sa pinakamahirap na CI ito na nadaluhan ko dahil bukod po sa ngayon po ako naging execom, ay sumabay yung personal life ko, meron akong work. 26 po ng December, 22 to 26 po ng December, pati Pasko, meron po akong pasok, tuloy-tuloy yun. And 27 po yung CI. So, ang labas ko po sa work ay 27 pa ng 5 a.m. And ang start po ng CI is 27 ng 9:30 a.m. So, bumiyahe po ako from Clark to Pandi. Hindi ko alam kung paano makarating doon kasi hindi naman ako sa limot commute ng yung gano'n dahil first time ko pumunta sa Pandi, pero gano'n pa man ay nakarating po ako doon. And since galing po ako ng duty, wala po akong tulog ng tuloy-tuloy hanggang 20. I think natulog po kami 28 na ng madaling araw, around 2 a.m. And gumising kami ng 5 a.m. So, in 2 days, ang naging tulog ko lang ay roughly 3 hours. And then on 28 naman po, ay on 27, doon po nag-start yung 27 nag-start yung CI. So, medyo pagod, medyo nakapagod dahil walang tulog. And then dumating yung 28, I think ang tulog naman namin is ako ang tulog ko yata is 3 yata or 4 hours ulit. And then on 29, naka 2 hours lang ako. So in 4 days ng CI, I think naka 10 hours lang ako ng tulog. And hindi ko naman inirereklamo yung bagay na yun dahil tumawa ako dun sa tungkulin ng pagiging isang executive. And nakaka-fulfill lalo ngayon na may narinig tayo sa mga kabataan natin na nakapag-uwi sila ng mga aral. So, may tanong lang po ako, di ba po tinulungan natin yung mga kabataan na ito na mag-raise ng funds. Sa tingin nyo po ba ay may ROI po ba? May return of investment po ba? Naging sulit po ba yung pagbibigay natin ng tulong sa mga kabataan natin?
Pwede po ba sumagot ang ating iglesia, ang kongregasyon, kung nagkaroon po ba ng return of investment lahat ng mga itinulong niya sa mga kabataan natin? Amen. So makikita natin kanina sa PAW pa lang, sabi ko, ay wow, pwede na silang pakawalan kasi ang galing ng nag-PAW kanina. Ngayon ko lang nakita yung junior yun na nag-PAW na legit, seryoso. Ang galing nung PAW kanina, ang galing nakakatakas sila ng So yan, nagpapasalamat po kami on behalf of the Northeast Bulacan District Executive. Nagpapasalamat po kami sa bawat lokal na iglesia na sumuporta, tumulong sa mga kabataan natin upang maranasan nila ang pagsibol sa kanilang mga buhay. So, mga institutors, maipapangako ba natin sa ating iglesia na tayo ay patuloy na sisibol at lalago? Tatanong ulit. Institutors, maipapangako ba natin sa Inaon UMC na tayo ay patuloy na sisibol at lalago? Amen. Okay, delegates. Okay, last na to. Delegates. Maaasahan ba ng Inaon UMC na tayo ay sisibol at lalago? Ahu. Ayan, maraming salamat po si Kristo higit sa lahat. Ayan, yung ahu-ahu nila, ahu-ahu. Ito po yung kanilang ipinanalo. Na naghahati, magkano yung naghahati na lang? 1K. Pero magkano na po ito sa inyo? 20 pesos. Ito 35. Yan po yung kanilang ipinanalo sa CI. Sila po ay may 15 or 20 tambourine na sumali. Excited si Maris. Wala pa. Palakpakan mo natin ang Panginoon.
Yan, palaparaw po natin. Alam ko na kung ano panalo sa inyo. Okay, sundan natin yung ating mga bata. Alam, alis na kayo. Wala magpe-press sa inyo. Paglinggo lang kayo magpe-press. Talagang sanay na po sila na after nilang umanda, may mga times. Okay. Tayo po ay darako sa ating paghandog. Yan, tinatawagan po yung ating banda kanina, yung ating team. Yan. Ay. Bakit kayo na tumayo? Hindi po daw nila alam kung natutok. Ayan. Mga adult naman daw ngayon. Yan. Kanina po bata, ngayon mga may edad. Isa sa Ate Jem. Ate Jem, nasa yung mic mo?
Sige po, ating pong ihandog ang ating pinaka-the best na blessing para sa taong ito. At tingnan po natin sa mga basket sa harapan. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyayang pagpapala na aming tinanggap sa buong linggo at buong kasaganaan na patuloy na bigyan mo sa aming buhay. Dalangin po namin na nawa ang biyayang ito'y patuloy na magan sa patuloy na nilalahati at karangan ng nakilang tangan. Ito po'y aming pinapasalamat at sinasamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang sabi ko po sa team, exhortation lang po ako. As is devotion. Hindi ko po kahahabaan. No, kasi nabitin po kami noong Sunday. Kaya kailangan po namin bawiin lahat ng aming ikinabitin ng Sunday sa pagpupuri sa ating Diyos. Ayun ang dumahan. Parang mahina Ang tema po na ang text po natin ginamit natin ay mula po sa aklat ng Santiago. Pero ang sabi po ng aklat ng Jeremias, kapit na bangit na before, Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang plano mo para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga plano upang kayo mapalakas at hindi upang kayo mapahamak. Mga plano upang kayo bigyan ng pag-asa sa hinaharap. Ang bagong taon ay bagong plano, bagong yugto, bagong pag-admit o pag-adhika ng ating bagong layunin, gampanin, or mga sitwasyon sa ating buhay. Sabi nga, ang pagpasok ng bagong taon, ito yung sistema na kung saan ikaw ay gumagawa ng bagong bagay sa buhay mo. Yung mga hindi mo nagawa for the past, gusto mong gawin.
Yung mga pangit gusto mong iwanan o alisin. So, balik ang sabi ng Lord, ilang bagay yung gusto ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa. Sabi doon, ang bagong taon ay isang pagkakataon para sa pagbabago ng buhay. Kung naalala niyo po yung sinabi nga na 2 Corinthians, ang bawat isa ay nakapag-isa kay Kristo ay bago na. Ito po. Pag-asa na kung saan ang pagkakataong ito o ang bagong taong ito ay ginagawa natin isang panuntunan na kung paano natin babaguhin, aayusin, itatama, o ilalay, o ialay yung mga bagay na hindi natin nagawa nung nakaraang taon. Dahil sabi ko nga, mula sa oras at sa araw nito, ilang oras na lang, mula sa oras na to, magpapalit po tayo ng kalendaryo. Sasalubungin natin ang bagong taon sa iba't ibang kaparaanan. Mayroong pamilya na nagdi-devotion, may pamilya na nagpa-fireworks, may pamilya na nagtotohotot, may pamilya na naglulundagan, naghihigawan. Iba-iba. Ang pagpapakita natin o pagsalubong natin sa unang taon na kung saan tayo ang lahat ay naging masaya. Panandalian, kinakalimutan po natin lahat ang naman naging nangyaring sitwasyon, nangyari sa buhay natin, pangyayari na hindi maganda, pangyayari na kung saan tayo ay sumuot sa mga masasalimuot na buhay, lahat yun. Pero ang sabi nga ng teksto, hindi po natin plano yung plano ng Diyos sa atin. Iba yung plano ng Diyos sa atin. At doon sa teksto na ginawa, binasa po natin kanina, doon sa Santiago, sabi doon, ang buhay ay nagbibigay ng maraming pagkakataon. Ayan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming pagkakataon sa buhay natin para kung ano man yung mga mali, ano man yung mga bagay na kulang o hindi natin nagawa ng maayos, ay maayos po natin. Pangalawa, ang sabi ng Lord, yung plano ng Diyos ay may plano siya na pagpalain at pagtagumpayin po tayo. Sino po yung sa pagaramdam niya hindi siya nagtagumpay this year? Wow, nakakatuwa naman. Mukhang tagumpay kayong lahat No, tagumpay po ba yan saan? Sa dami ng utang? Sa dami credit card? Na na-open nyo lahat? Hindi po, nagtagumpay tayo dahil ikaw, ako, tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Dahil pinagpala po tayo, ang sabi ng pangalawa, yun yung plano ng Diyos sa'yo. Pagpalain ka. Ingatan ka. Pagpalain ang pang-araw-araw mong buhay. Bigyan ng tunay na kalakasan ng bawat isa at bigyan ng tunay na kagalingan ng mga may karamdaman. Mga kapatid, tandaan po natin, kanina po sabi ko sa inyo, nakausap ko kaninang umaga, kuya, huwag mong tingnan yung itsura mo. Tingnan mo kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo inilikha ng Diyos para mapakan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para laging umiyak. Hindi tayo nilikha ng Diyos para laging malungkot o dumaan sa mga masasalimuot ng problema o sitwasyon ng ating mga buhay. Kundi ang plano ng Diyos sa iyo o sa atin ay pagpalain ka at pagtagumpayin ka sa lahat ng iyong nararanasan. Amen. Kaya lang naman tayo dumaraan, kaya lang naman nag-i-stick yun dahil nga, sabi nga natin, hinahayaan natin yung plano ng kaaway sa atin. Pero po natin hayaan yung plano ng kaaway sa buhay mo. And then, syempre, hindi pwedeng mawala yung salitang pagtitiwala. Yung sinabi ng Diyos na ang pagtitiwala sa Diyos ay susi ng lahat ng tagumpay. May Diyos po ba tayo? Amen. Ang lahat po na alam ng Diyos
na hindi nagtatagumpay sa kanyang buhay, pumalakpak nga po. Yan, wala. Dahil tayo na ito, matagumpay tayong lahat. Di ba? Sabi ko nga kanina natin sa isang kapatid natin, Pastor, bakit hindi ito may mga gamot? Sabi ko, Kuya, psychologically speaking, may isang tinatalo ng isip natin yung pag-inom natin ng gamot. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, yung isip natin, yan din yung lalagyan ng kaaway para ikaw ay mabigo sa lahat ng bagay na iyong inaasahan sa buhay. Pero yan din yung nilalagyan ng Diyos para labanan mo ang lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Hindi po kung tayo Kristiyano at mananampalataya, ang nasa isip at nasa puso lamang natin ay ang Diyos. The Satan is a rolling lion. Siya ay isang leon na laging umaatuwal at laging hinahanap na tayo kanyang masila at mawasak para tayo ay patuloy na bumagsak. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, trust the Lord always. Diba? Magtiwala tayo sa Panginoon. At yung magtitiwala natin sa Diyos na yun, sundin natin ang plano ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, andito ako isang sisidlan. Sisidlan na ikaw ang aking ilalagay. Sisidlan na ikaw ang tunay na magtatagumpay sa aking buhay. Sisidlan na sa iyo ako patuloy na magtitiwala. At sisidlan na ang lahat ng plano mo ang siyang mangyayari at magaganap sa aking buhay. Sa taong ito, babay sa lahat ng hindi magagandang bagay na nangyari sa ating buhay. Welcome doon sa bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagtitiwala, bagong kasaganaan at kagalakan na ibibigay ng Diyos at nilalatilig buong pusong pagsunod sa plano ng ating Panginoon. Kapagpalang na rin po sa ating lahat. Sige po. Ayan, bago po matapos ng taon, handugan natin ang Panginoon ng totoong pagpupuri sa nakalipas na isang taon na pinahiram niya sa atin muli. Kaya tayo tumayo at huwag natin hayaan na haharapin natin ang 2025 na hindi tayo nakapag-reflect sa kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Na hindi natin siya napapasalamatan sa lahat ng mga panalangin na sinagot niya. Na hindi natin siya napapasalamatan sa kagalingan na binigay niya sa atin. Na hindi natin ay babalik yung deserve niya na papuri at pagsamba sa katapatan niya sa buhay natin kahit sa totoo hindi naman talaga natin deserve.
sa buong taon na nakalipas. At sa pagpasok ng 2025 ay kiniklaim namin na ikaw ang magiging sentro ng aming mga buhay. Na ikaw lamang ang aming tatakbuhan sa mga panahon hindi namin alam ang gagawin. Na ikaw lamang ang hahanapin namin sa mga panahon na napapagod na kami, sa mga panahon na hirap na kami. Ikaw lamang ang itataas namin sa aming mga buhay. Kahit kailanman hindi mo kami binigo. Yes, Lord. Be the center of our lives. Be the center of our church. Be the center of our families. Be the center of our country. We declare na ikaw ang kikilos sa aming buhay sa 2025.
pupuri. Patuloy, O Diyos, kami nagpapasalamat. Maraming bagay na nangyari sa taon ng 2024. Ang iba dito, Panginoon, unexpected. Hindi namin inaasahan. May mga sitwasyon, Panginoon, na namatayan ko na walang kami na mahal sa buhay. May mga pagkakataon, O Diyos, hanggang sa kasalukuyan. May mga mahal kami sa buhay na may karamdaman. Matagal na namin, O Diyos, hinihibig sa iyo ang kanilang kagalingan, ang kanilang kagamutan. Subalit naroon pa rin na matatapos ang taong ito. Ang iba sa kanila ay nasa balik pa rin ng karamdaman. May mga problema sa loob ng kanilang mga pamilya. Relasyon sa kapwa niya mananampalataya o sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hanggang ngayon, O Diyos, ay dala-dala namin ang kabigatang ito. Panginoon, sabi mo sa aming narinig na yung mensahe, bagong taon, bagong plano ang gagawin mo para sa aming mga buhay. Kaya sa gabi ito, O Diyos, katulad po ng aming inawit, kami ay nagpapasiyasat sa iyo. Ang puso namin, O Diyos, ay patuloy namin, gusto namin ikaw ang maging sentro ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. At lalo tigit, O Diyos, sa lahat, nawa mangyari sa amin mula sa mga suliranin, problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema sa pag-aaral, problema sa mga anak o mga apo, maging, O Diyos, problema kung sa kabuhayan, sa mga hatian o sa mga lupa na patuloy namin mga pinag-iirikan. Panginoon, lahat ng bagay ay posible sa iyo at walang imposible. Kaya sa gabi ito, O Diyos, nawa bago namin salubungin ang bagong taon ng 2025. Kasama na ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Asawa, manugang, kabiyak sa buhay. Lord, hinihibig namin sa iyo ang lahat ng ito. Alam namin na ikaw ang tunay na kikilos. Ikaw ang tunay na gagalaw. Maging sa relasyon sa loob ng aming pamilya. Maging yung aming buhay pananampalataya na maging isang ilaw at asin ng mundo ito. Salamat. Dahil wala kaming may pagmamalaki. Kahit anong klaseng plano ang gawin namin sa aming buhay, pero hindi namin ipagkakatiwala ito sa iyo, ay patuloy na wala kaming magagawa. Magulang kapatid, sa gabi nito, patuloy po tayo magpuri sa Diyos. Itong awitin na ito na ating pagtitiwala sa Kanya, ako'y magtitiwala sa iyo, Lord, may gagawin ka in 2025. Malaki ang gagawin mo sa bawat pamilya na anak ng mga mananampalataya. Sa lahat ng kabigatan, sa iyo namin, O Diyos, patuloy na ipinagkakatiwala. Sa iyo namin, O Diyos, patuloy na itinatagubilin. At latigit, sa iyo namin ihigit ang aming awit na kami magtitiwala sa isang dakilang Diyos ng aming mga buhay. Habang inawit po natin, okay
magtitiwala sa iyo, huwag niyo pong pansinin o huwag niyo pong isipin na kayo kinatabi sa gabi ito. Ang isipin niyo, ang Diyos ang inyong kinakausap. Ipagkatiwala niyo sa Panginoon ang lahat ng nabigatan, lahat ng suliranin, pamilya na may karamdaman, sitwasyon sa loob ng tahanan, hanap buhay, maging ang tunay na kagalingan at kagamutan ng lahat ng ating mga minamahal. Magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nagagaling sa'yo. Yes, Lord God. Gawin po natin siyang panalangin ng ating mga puso. Magtitiwala sa'yo, salita mo ang aming sandigan ko. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Taas po natin ang ating kamay sa Diyos. Natanda ng ating patuloy na magtitiwala sa Kanya. Pagtitiwala na wala tayong magagawa kung tayo ay walay sa Panginoon. Pagtitiwala na ang Diyos na patuloy nakikilos sa ating pamilya this coming year 2025. Lord, na iyong pagtitiwala ay hindi mawawala ng kabuluhan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ang iyong panahon na mabigat ang maling sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ang galing ng Diyos! Ang galing, ano ang panahon, ang ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Alam namin, O Diyos, na may magagawa ka sa aming buhay. Alam namin na sa aming buhay nito, sa aming pananalangin, alam namin na may magagawa ka. Natunay na ikaw ang merong gagawin. Alam namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Kaya, Panginoon, sa patuloy namin pag-awit, alam namin na sa aming buhay nito, sa aming puso, gumagalaw ka. Katulad ko ng kapatitiwala namin, may gagawin ka sa aming puso at sa aming buhay. Alam ko may magagawa ang Diyos, o alam natin na may magagawa ang Diyos sa ating pagpupuri, pagsamba para sa ating Panginoon. magtitiwala sa'yo.
glory to God. Ikaw lang ang Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam mo may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Dalangin ko, hinihiling ko, Diyos. Dalangin ko, hinihiling na Diyos. Yes, Lord God, salamat po sa patuloy na pagtugon ng iyong aming dalangin, Panginoon, mula sa aming pamilya, sa aming mga masabuhay na may karamdaman, sa aming patuloy na pangailangan material, financial at spiritual. Alam namin, Diyos, na ito yung hinihiling. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na pinagkakatiwalaan. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na pinananabihan. Alawin natin ay patuloy na diniritin ang Diyos. Alawin ko, diniritin. Salamat, salamat o Diyos sa lahat ng bagay, sa pagsisiyasat, sa patuloy na meron kang ginagawa at lalagigit. Patuloy na lang namin ang lahat ng aming himig this year o this 2024, Panginoon, ay aming patuloy mong tinutugon. At kami ay lilipat sa panibagong taon ng aming mga buhay na may pagpapasalamat at tunay na may pagpupuli. Salamat o Diyos sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat o Diyos sa iyong dakilang pamamahal. Salamat sa bawat isa ng mga anak mo na narito ngayon. Salamat sapagkat ang lahat ng aming pag-asa, lahat ng aming pagtitiwala, lahat ng aming plano, lahat ng aming adhiga sa aming buhay ay
sapagkat ikaw ang aming Diyos. Natulad po ng sinabi mo sa iyong mga salita na aming narinig. Ang plano mo ang siyang mangyayari magaganap. Ang plano mo ang patuloy na magiging tanglaw ng aming mga buhay. At ikaw o kami na iyong mga tagapagtipon ay magtiwala sa iyo na ito ay aming makakamit mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen and amen. Awitin po natin ang doxology. Sa patuloy na pag-asa na kanyang ipinagkakaloob, mga adhikain at plano na patuloy na tayo magtatagumpay ayon sa kalooban at biyaya ng ating Diyos. Sa pag-ibig ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, at sa paghahari sa ating mga puso at sa ating mga buhay, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.